Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayo magpuri sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan tayong mag-alay at magpasalamat sa Ama. Patuloy niyang isugo ang Espiritu Santo upang ang ating paglalakbay dito sa lupa ay maghatid sa kanilang kaharian sa langit. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalataan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanoto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nalikha ang langit. Ang araw, ang buwat talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.
sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magpo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay tinipon dahil tayo mahal ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong linggong ito, mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santissima Trinidad, ang banal na Santatlo. Naniniwala tayo na may iisang Diyos, ngunit may tatlong persona, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng ating pinaniniwalaan bilang mga Katoliko-Kristiyano. Kaya nga, napansin ninyo tuwing tayo nagdarasal, ang una nating ginagawa sa pag-antanda ng krus ay ating tinatawag, ating sinasabi ang ginagawa natin ay ginagawa natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero aminin natin ang pinakamahalaga na dapat paniwalaan, ang pinakamahirap. Hindi ko uubusin at kukulangin ng isang araw para ipaliwanag sa inyo papaano naging isa ang tatlo at isa. Papaano ang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo pero nananatiling isa. Simple lang po ang sagot ko sa inyo. Bakit ganoon ang ating pinaniniwalaan? Sapagkat yon ang itinuro ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, narinig natin, ang mga Hudyo, katulad nating mga Kristiyano, naniniwala sila isa ang Diyos. Kung mapapansin niyo po, sa maraming reliyon, ito ang paniniwala. Iba-iba siguro lang ang tawag, pero lahat tayo, mga Hudyo, mga Muslim, at iba pang mga may pinaniniwalaan, may isang Diyos. Ngunit ang kakaiba sa ating mga Kristiyano, na tayo naniniwala may isang Diyos, pero ito'y Ama, Anak, at Espiritu Santo. At gaya ng sabi ko nga, ito'y dahil ito ang ipinakilala sa atin ni Jesus Nazareno. Natatandaan ninyo, laging sinasabi ni Jesus Nazareno, ako at ang Ama ay iisa. Natandaan ninyo, nung bininyagan si Jesus Nazareno ni San Juan Bautista, may tinig sa langit na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Sino yung nagsasalita? Yung tatay, yung Ama. At natatandaan ninyo, nung katapusan ng muling pagkabuhay, anong sabi ni Jesus Nazareno? Isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo. Pinakilala ito sa atin ni Jesus Nazareno. At ito ang una nating ipagpasalamat. Dahil sa ganang atin, hindi natin maiisip na may Ama, Anak at Espiritu Santo. Siguro maiisip natin, mayroon Diyos. May iisang Diyos. Pero para maisip na may tatlong persona, hindi ito dahil sa ating katalinuhan, kundi dahil ito'y sa pagpapahayag, pagpapakilala ng Diyos. At ito ang una nating ipagpasalamat. Ang Diyos natin nagpapakilala sa atin. Nagpapahayag sa atin. Ganun na lamang tayo kamahal ng Diyos. Di ba pag may nagpapakilala sa atin, ibig sabihin nun, pinapahalagahan tayo. Minsan di ba masungit tayo pag may hindi ka kilala? Ba't ako magpapakilala dyan? Lalo na kung tingin mo, mas mataas ka sa taong yun. Di ba minsan wala tayong imik? Hintayin natin siya ang magpakilala. Ang Diyos natin, hindi tayo inaantay. Siya ang nagpapakilala sa atin. Ito ang ginawa ni Jesus Nazareno. Siya ang nagpapahiwatig sa atin. Siya ang nangungusap sa atin. Kaya ka pinagsimba ngayon, bagamat masama ang panahon, may gustong sabihin sa iyo ang Diyos. Sapagkat likas sa Diyos ang magpakilala, magpahayag. At hindi lang yun. Hindi lang siya Diyos na nagpapakilala. Siya rin ay Diyos na nagbabahagi sa atin. Kaya nga tayo nilikha ng Diyos. Gusto niyang ibahagi sa atin ang kanyang buhay. Gusto niyang ibahagi sa atin ang kanyang pag-ibig. Gusto niyang ibahagi sa atin ang kanyang tahanan sa langit. Kaya nga't mga kapatid, ito yung lagi nating ipagpasalamat. Kaya tayo gustong ilayo sa kasalanan ng Diyos. Kaya tayo laging ginagabayan ng Diyos
Gusto niyang ibahagi sa atin ang kanyang pag-ibig. Hindi sapat sa Ama, Anak at Espiritu Santo ang sila lang ang nagmamahalan. Minsan tayo, di ba? O basta tayo masaya, wala tayong pakialam sa iba. Kaya nga sabi ko kanina, hindi makatao ang ganon. Yung wala kang pakialam, wala kang pakikisama, wala kang pakikiugnay. Sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos, tayo'y katulad ng Diyos. Kaya ang isang taong mapag-isa, walang pakialam, kala nyo ba masaya yung taong yun? Sa loob-loob niya, alam niya, taliwas ito kung sino siya. Sapagkat likas sa atin ang umugnay dahil tayo'y kawangis ng Diyos. At ang Diyos nagbabahagi sa atin. Kaya ito rin yung ipagdasal natin. Kung papaano nagbabahagi sa atin ng Diyos, magbahagi din tayo sa isa't isa. Lalo na sa ganitong mga pagkakataon, nasusubok ang tunay na Kristiyano, ang tunay na Katoliko, ang tunay na deboto. Hindi siya sakim, hindi siya walang pakialam, hindi siya nag-iisa, nakikipag-isa siya katulad ng Diyos. Ang Diyos natin nagpapakilala, nagbabahagi, at sa huli, nagsusugo. Narinig natin, sabi ni Jesus sa Nazareno, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, kaya humayo kayo. Napansin niyo yung galaw? Ibinigay sa Kanya, ibinahagi niya, at isinusugo tayo. Gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Isinusugo tayong turuang sumunod ang lahat sa pinag-uutos ng Diyos. Kaya nga dito sa dambana ni Jesus sa Nazareno, hindi lang tayo mga deboto, tayo'y mga disipulo. Ginagawa nating disipulo ang lahat ng tao. Tinutulungan natin ang lahat sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng deboto ka lang. Hindi pwedeng ikaw lang at ang Diyos ang malapit. Hindi pwedeng ikaw lang at ang Nazareno ang magkaugnay. Ang tunay na deboto, sumusunod sa sinabi ni Jesus sa Nazareno, humayo kayo, gawing alagad at disipulo ang iba. Gawin yung disipulo ang inyong mga anak. Gawin yung disipulo ang inyong kapitbahay. Gawin yung disipulo ang inyong mga katrabaho. Gawin nating disipulo ang ating mga kababayan. Hindi pwedeng tayo lang ang sumusunod sa Diyos. Bahala kayo kung kayo pupunta sa impyerno. Hindi pwede yun. Bahala kayo kung ayaw niyong sumunod sa Diyos. Hindi po pwede yun. Bahala ako tuwing piyesta at prosesyon. Hindi. May paki tayo at tinuturuan natin ng iba sumunod sa Diyos. Lalo na sa panahon ngayon, sinusubok ang ating bansa. Kapag may kalamidad, sinusubog ang ating pakikipagkapwa-tao. Sa mga pagkakataong mga maling turo ang gustong ibahagi sa atin, maging ng ating mga lingkod. Lalo na ngayon, pilit na isinasaksak sa atin ng diborsyo. Nung Biyernes, kung narinig nyo sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa Nazareno, malinaw na malinaw, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. At nakalulungkot, tayong mga nagsasabing alagad, mga deboto, mga lingkod ng pamahalaan, mga kinatawan, nagsasabing Kristiyano sila. Baka may nagsasabi pa dyan, deboto sila. Pero hindi sila sumusunod sa sinasabi ni Jesus sa Nazareno. Sila pa ang sumisira sa pag-aasawa. Sila ang sumisira sa pamilya. At sisirain ang buhay ng maraming mga bata sa pagdami ng paghihiwalay ng mga mag-asawa. At malinaw ang sinabi ni Jesus sa Nazareno,
Turuan natin sumunod ang lahat sa ipinag-uutos ko. Kaya't sa misang ito, ipinagdiwang natin ang Diyos, banal na Santatlo, nagmamahalan, nagkakaisa, tapat. Sabi nga, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, tayo rin sana bilang mga anak ng Diyos, ganitong pagmamahal ang ating ipahayag. Pagdasal natin ang ating bayan, pagdasal natin ang ating mga lingkod pamahalaan, naturingang mga kinatawan ng bayan, na sana dinggin din nila ang ating paniniwala, sapagkat tayo ang mas nakararami at ang tunay na deboto. Sabi ko nga kanina, pag sakuna, sinusubok ang ating kawang gawa. Sa panahon ng ating paniniwala ay binabaluktot, sinusubok ang ating paninindigan. Maninindigan ba tayo kay Jesus Nazareno sa kanyang itinuro? Ipapalaganap ba natin ang pagsunod ng lahat gaya ng sinabi niya sa Ebanghelyo ngayon? Kaya't ipagdasal natin ang pamilyang Pilipino, ang mag-asawang Pilipino, upang sa gayon ang pagmamahal ng banal na Santatlo ang siya ring manahan sa atin. Ang Diyos natin ay Diyos na nagpapakilala, nagbabahagi, at nagsusugo sa atin. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at ipinakilala niyo sa amin ang Diyos. Ang Ama, kayo po na anak, at ang Espiritu Santo. Ipinakilala niyo sa amin ng Diyos para lalo kaming makabahagi sa pag-ibig ng Diyos. Kaya tulungan at turuan niyo po kaming matutong makibahagi din sa aming kapwa. Lalo na sa panahon ng sakuna at pangangailangan, matuto kaming makipagkapwa-tao gaya ng iyong pakikipagbahagi sa amin. Salamat din po at binigyan niyo kami ng pagsugo upang ipalaganap ang mabuting balita, gawing disipulo ang lahat, turuan ng lahat na sumunod sa inyo. Ipinagdadasal po namin ang aming bayan, lalo na ang mga nagsasabing kami iyong mga alagad at deboto, na matuto kaming sumunod sa inyo, sapagkat ang pagsunod sa inyo ang pinakamabuti at pinakamainam. Ipinagdadasal namin na patuloy na ipagtanggol ang pamilya, ang buhay mag-asawa, ang sumasalamin sa iyong wagas at tapat na pag-ibig. Pinagdadasal namin ang aming mga pinuno na sila'y maliwanagan upang malaman ng tama ang nararapat at mabuti sa nakararami. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po ang aming bayan. Liwanagan niyo po ang aming mga pinuno at lagi niyo po kaming gagabayan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa papapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, turuan mo po kaming maging masayang pamayanang nagmamahalang tulad ng banal na santatlo. Patuloy nawa kaming makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-ain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo.
ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayunin ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tayo ay nagkakaisa sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, kaya't buong galang at pag-ibig tayong umawit sa ating Ama sa langit. Sumasalangit ka, sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, tagapagligtas sa tukom. Ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa patuloy na pagsasaayos, paglinis at paggawa ng simbahan. Marami pa ho sanang deboto ang tumulong para matapos na ang ating mga pagawain, lalo na ang Adoration Chapel at ang Baptistry. Salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Katulad ng ganitong mga pagkakataon, may mga kalamidad, ang simbahan ng Quiapo ay isa sa agad tumutulong sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong at makipagkapwa-tao. Ang paniniwala natin sa Ama at Anak at Espiritu Santo ay naghihikayat sa atin makibahagi, makisangkot at panindigan ang turo at pag-ibig ng Diyos. Manaig nawa lagi ang tapat at wagas na pag-ibig ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo't taglayin ang tapat na pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.